Kahit po talagang umanak masaya po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po umaga ay nais ko po buksan ang lahat para po sa ating testimony. Papala po na natanggap po natin sa buong araw. Buong linggo po. Magandang umaga po. Salamat po sa Panginoon dahil sa umaga nito. Kahit po masama yung panahon, akala ko po hindi ko makakasama yung mga apo ko. Pero purihin po Panginoon dahil talagang nandun sa puso nila ang pagpupulit pagbibig sa Panginoon. Kahit po sila ay gagaling lang sa mga karamdaman na lagnat, ubo, pero hindi po naging hanggang yung pag-ulanan. Kasama ko po sila. Nagpapasalamat po sa mga kapatid na tumulong po sa akin yung nakarang linggo. Talagang sa ganung paraan lang po, talagang napakalaking bagay po ang naitulong sa amin, lalo na po sa pang-araw-araw na pangailangan, lalo na po sa mga nag-aaral po ako. Kaya tuloy nga po napakabuti ng Panginoon dahil binigay po sa amin ng pamilya ito na talagang naroon po yung pagtulong sa kanilang puso na walang hihinging kapalit. Maraming salamat po, lalo na po kayo. Kay Ate Milente, Kuya Paul, si Kuya Mayo po yung unang-unang kong pinabag kasi siya po yung nabubusisa po malapit sa atin. Maraming salamat po Kuya Mane kasi dahil po sa tulong ninyo, natawagan po rin sa mga kapatilan na tumugoy sa akin dalangin na makahingi ng tulong. So, maraming salamat po talaga. Ginagawin po kayo Panginoon. Salamat po. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ako naman ay pagkasalamat po sa Panginoon kasi masarap po ang board exam na hindi ko sinasabi sa inyo. Wednesday, prayer meeting. Ano po ako, hindi ko talaga sinulat sa prayer items. Kasi nahihiya po ako, baka bumagsak ako kung pinag-pray na. Iisipin tuloy ako. Di ba, joke lang po. Salamat po sa Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang provision. So, ito na po yun, yung pangarap ko noong pa, simula pa nung nag-aaral pa ako, is medyo mahaba yung proseso. Dati, ang target ko 25, makapag-exam na ako. Ngayon, 28 na ako, 3 years na yung delay. Kung ano na nangyari, na-delay, nabigo, kung ano babangon, mababagsak ulit. So, salamat po sa Panginoon, kahit sa mismong araw na, or before yung araw na yun, napakarami ng delay. Napakarami ng aberya, hindi na ako nakapag-aral. Hanggang gumabi na, luluwas na ulit ako. Tapos nung gabi pa, mismo nag-update pa yung marina. So, hindi ko naman alam, hindi ako aware. Kinabukasan, pagdating ko sa Manila, mali pa yung venue na napuntahan ko, buti maaga akong umalis. So, punta ako sa tamang venue. Pagkatapos ko na exam, sa ayon na nag-exam kami na katulad sa exam ko, ako lang po yung pumasa. Salamat po sa Panginoon. Kasi ba nag-exam, nag-pray pa ako sa ako. Kasi siguro ko talaga alam yung mga pinagsasagutan ko. Saan ba ito kinuha? Wala po talaga ako nabasa na gano'n. Or yung iba is na-experience ko na or na-encounter ko na nung estudyante pa ako is 9 or 10 years ago na nakakalipas. Kaya medyo likot ko na rin. So salamat po sa Panginoon kasi sa exam po namin ng 4 hours, tapos po siya in less than an hour, ako pinakabagal ang lumabas. Paglabas ko po, pagkatas na exam na naman ng grade ko lahat. So, sabi ko, Lord, thank you. Kasi, hindi ko na po alam ang gagawin kung bumagsak ako. Kasi 1 month na naman yung magiging filing para sa susunod. Saka po, sobrang na yung delay sa akin. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang katapatan at pag-iingat. Hindi lang po sa araw ng exam, kundi sa buong buhay ko po. Simula po pagkabata, hanggang sa nag-aaral, yung trabaho. Salamat po Panginoon, salamat sa inyong kapatiran sa patuloy na panalangin.
para sa akin sa aming pamilya. Kaya po mamaya, sama-sama po tayo mag-lunch. Thank you sa Tunay nga po ang Panginoon ay hindi na po nagpapabaya sa atin. Ano po? Ngayon po ay inaanyahan po lahat na tumayo at ating pong pagpurihan ng ating Panginoon sa pagpagitan po ng ating mga awitin at pagmumunahan po tayo ng ating music. Sabi po sa Ephesians 2 verse 8, kung nababasa niyo po, for by grace you are saved through faith and not of yourselves. It is a gift of God. So alam po natin na tayo po lahat ay nandito, tayo po lahat ay naligtas sa pamamagitan lamang ng kagandahan ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko ni Pastor Benny kanina. Ang kagandahan loob ng Panginoon ay hindi nakabase sa tao, hindi nakabase sa talalagayan natin sa buhay. Makabasa po ito, wala pong pinagagawa sa natin. Tayo po yung mawit ng Amazing Grace. Gagawin na Amazing Grace ng Panginoon. Let's say.
nanalangin sa Panginoon. You are worthy to be praised, to be adored. Thank you for the cross, Lord. Thank you for Jesus who paid the price for our sins. We are truly blessed because of this grace that you give us. Iwanan mo ang ating tao mo, nakakaranas ng grasya na pinagulog mo. As our friends, our families, neighbors, so natin po ito we pray for a heart na gusto magpagaling sa iyo, puso na hindi magpagaling sa iyo, gusto magpagaling sa iyo. Use our hands, our feet, and every voice every time we speak. Hear me, our Father, use us in Jesus' name. Ibigay ng Diyos itong kapalitan. Ngayon sa itaas, siya ay pumili. Lahat ng kami, ituloy na pagdiwa. Asama ng bukong karamina. Ang karawang buwan, siya ay pumili. Pumili din siya yung mga bituin. Ang taas na langit, siya ay pumili. Kung sa itaas, nalugin ang gawin. Ito po ay panalangin. Dahil ang Diyos, maraming salamat sa agar ito na patuloy na pagkakaroon sa kami. Salamat po sa panguna kahit pumulan ay nagpupuri, pagpupuri at pagkakaroon. Dahil wala na yung wala na mag-iingat po sa tuwag sa pagkalalit, pangalan ng Diyos. Ito ay tumal na harta. Hindi ko natin imunan, only, only.
pwede ba sa pastoral prayer. Muli po sa magandang umaga sa ating lahat at ngayon po natin ang Diyos sapagkat tunay na ang ating kalayaan sa pananalangin ay ating po natamasa at enjoy po natin na ang ating Diyos ay malaya po natin nakakani sa ating po pananalangin. Okay, tayo po ay sama-sama na dumunod sa kanyang pananampapan at tayo po ay manalangin. Let us pray. Mapangyarihan namin Diyos, so ano po itong nais po namin ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po Ama, sa umagang ito, kami po ay nalilingkod sa iyong banal na harapan na kami ay iyong pagdindapatin sa iyong banal na harapan para po sa aming pagsamba. Kalinisin nga po ang aming kaluluwa at aming dapat tawag kami sa iyo upang managpulay at kapag-tanggap sa lahat ng aming pong mga alay maging ang aming buhay. Maraming salamat po mga ng Diyos sa buong isang lingkong dumaan sa aming buhay na ikaw ang aming kasama. Natunay na hindi mo kami naniwan, hindi mo kami pinabayaan. Kaya naman po kami lubos na nagpapasalamat sa lahat ng aming pangangailangan na iyong pong tinuruan. At dalangin po namin naman na ang lahat ng ito ay aming pong dinalangin pasalamatan sa pamamagitan ng aming pong Panginoong Jesucristo. Patuloy po kami na dumadalangin sa iyo ang aming Diyos sa lahat po ng gawain ng iyong church, lalong-lalo na po ang lingguhang pananambahan. Maraming salamat po sa mga kapatid na kasama natin ngayon sa pagsamba at dalangin po namin na ito ay maging kaputi-puti sa iyong banal na harapan. Maraming salamat po maraming Diyos sa pagkatsawagan ito ay nag-aan kami ng karunungan kaalaman mula sa iyong mga salita sa pagkamagitan po ng aming lingkungan Sunday School. At ganun din, dalangin po namin na susunod na Sabado ay magpatuloy po ang aming Saturday devotion at hinihiling po namin na pagpagkalooban po kami ng maayos na kalusugan paniramdam upang mabigyan namin pansin ang gawain ng Diyos. Ganun din, dalangin po namin na kami po ay lalong palakasin sa amin po yung mga pananalangin at po sa araw ng Wednesday. Maraming salamat po naman namin Diyos sa amin po sama-samang pananalangin. At dalangin po namin na ito po ay lalo pang maging pagpapalag sa iba. At maging ang aming po gawain sa Bible study, lalo na po doon po sa bangka-bangka. At ulit po namin dumadalangin sa iyo at pinadala po namin sa panalangin ng aming po mga Bible study area at ang mga tao na aming po kahilingan ng iyong salita. Patuloy po namin pinapanalangin si Ate Bertie. Patuloy po ipunin ang kanyang puso at ang mga salita sa kanyang puso ay kanyang po mapalago at ito po ay mamungan ng bunga ng Espiritu Santo. Ganun din ang aming panalangin para po kay Marites, kay Ate Malet. Patuloy po namin silang pinapanalangin na kanyang bahay, si Kuya Joel. Ipunin mo po kanilang buhay. Patuloy po ang aming panalangin para po kay Annabella. Ito po ang aming Diyos. Ang mga ay kanyang po bigyan na pagpapahalaga sa kanyang buhay. Maging kay Kuya Domeng, ang aming Diyos, na sa kanyang po, siya po ay narong karamdaman. Patuloy po namin silang pinapanalangin sa ibang aming Diyos. At nawa ang katotohanan ng iyong salita ang magpalaya sa kanya sa kanyang lumang paninimala, lalong-lalo sa aming Panginoon. Ganun din, dalangin po namin si Ate Jocelyn. Ito po ang namin Diyos ang pumipo sa kanyang puso. Maging kay Ate Alma, ganun din po ang namin Diyos ang aming panalangin. Ganun din ang namin Diyos kay Mary Joy, na ito po ang pumipo at bigyan mo po siya ng kalakasan ng kanyang buong pamilya. Maging naman niya po ang asawa ay aming po pinapanalangin
na magbago at umayo sa aming mga bisyo at patuloy po ang namin Diyos na abutin mo po ang mga pong pangailangan sa araw-araw. Maging kay Dayan ay dalawang din po namin ng mga aming Diyos ang kanyang po mahal sa buhay. Hinihiling po namin ito po yung pagpalain at ang mga salita mo maging pundasyon ng kanilang pananampalataya. Maging kay Kuya Abner, ganoon din po ang panalangin ng aming Diyos. Pabuhin mo po ang kanyang lumang paniniwala at dalangin namin na ang salita ng katotohanan ang siyang tangkilikin sa kanyang puso at isipan. Tunawa magbigay sa kanya ng kalakasan at tuwid na pamumuhay sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Patuloy po ang aming panalangin para po sa iyong mga anak na bumahay doon. Hindi Pastor Obi, kay Pwede, ang imugin po at ang buong mission team patuloy po namin kung nilalapit sa iyong mga Diyos. Maging ang gawain po namin doon sa bahay, pamilya, mga Ibalocos family, patuloy po namin silang pinapanalangin sa iyong mga Diyos. Kaya maraming salamat sapagkat patuloy po sila namin nakasama sa kasama. Patuloy po pakamuin ang mga pong kabuhayan at kaputin mo po ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Piling po namin na ilalim po sila sa mga katuliranin at ang mga problema nila ang aming Diyos. Sa pagkikita ay dalangin po namin na ito po iyong isa ayos sa pagkatalang namin na ito ang Diyos ng ayusan. Ibuhay po po ang kanilang puso at kanilang mga salita nawa ang kanilang po maging kalakasan sa araw-araw. Ang buong kanilang pamilya ay namin po kailangan po sa iyo ng aming Diyos. Napag-isahin po sila sa pagkakaroon. Kung din po ang aming panalangin ng namin Diyos sa kapatid namin na mayroon pong karamdaman. Hinihiling po namin na pagkakaupan po sila ng pagalingan po Diyos. Lalo na po si Kuya Arnel. Dalangin po namin ang kanyang palalagayan sa mga oras nito. Bigyan po siya ng lakas nito na lamanan ang anumang karamdaman ng Panginoon Diyos. Maging kay Kuya Eric, patuloy magagalingan ng aming po kahilingan, ang kapatid si Boy at kalakasan ang kanyang katawan. Patuloy din po aming panalangin ang aming Diyos kay Pastor Odin, Ate Mirna, dalangin po namin na ikaw po ang dito sa kanyang po mga karamdaman. Ganun din po ang aming Diyos, inaalala po namin sa panalangin si Ate Long, ang kanyang po kalagayan ng karamdaman sa mga oras nito. Alam namin na walang imposible sa iyo ang aming Diyos. Bigyan po siya ng ayos na pakiramdam sa araw-araw. Ang presyo ng pagpupugo ang aming Diyos ay gawin po normal at muli po makakanta niya ang kalakasan po. Lalo po silang makapag-ilipot sa iyo po bilang kanyang ilipot sa mga lalo-lalo na ang kanyang gawain para po sa mga kababaihan. Patuloy din po ang aming panalangin kina Kuya Rino, kay Ate Linda, hinihiling po namin kung ano po ang kalagawan po ang aming Diyos kay Ate Linda. Alam namin na sila po ay nahihirap na sa mga oras na ito. Dalangin na po namin ay pagkaloob po sa kanilang kaginhawaan. At ikaw po ang aming Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay kung ano ang makabubuti para po sa kanilang kalagayan. Kaya dalangin po namin ng iyong kalooban naman ang mapunta ng nila po mahal sa buhay. Patuloy din po ang aming ng aming Diyos sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na naroon po sa ibayong dagat. Kaya inaalala po namin si Angel sa mga oras nito. Lalo po sila na palakasin sa kanilang pananampalataya. At dalangin po kami na ilalagay po sila lahat doon sa malayong lugar. Dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy po aming panalangin kay Kuya Senyo. Kalooban po isa po ay muli maka-alis ng bansa at magpapapol. Ito po ang aming Diyos sa mag-provide ng lahat po na kayo po pangailangan. Muli kay Ate Helen, patuloy po aming panalangin ng aming Diyos.
kalakasan, proteksyon ng aming pagdilig para po sa kanila. Ganun din ang aming panalangin para po kay Brother Joe Pereira. Patuloy po kami lumalapit sa iyo ang manang Diyos. Ingatan mo po ang kanilang palugsungan sa araw-araw. Nagpalayo po ang kanilang po mga hanap buhay at ang kanilang kabuhayan ng luma. Patuloy po kami panalangin para po sa ating poli. Ingatan mo po sa iyo ang manang Diyos at gawa ang salita sa kanyang mga puso ay ang magsilbing kalakasan niya sa araw-araw. Ganun din ang aming panalangin para po kay Sharon, kay Maricel, kanilang buong pamilya, patuloy po namin silang ipinapanalangin ng mga Diyos. At dalangin po namin si Kian, na nandun po sa bayan ng dagat, ikaw po mag-iingat sa kanya ang namin Diyos. Mawa ang kanyang buhay ay masalisang ang magandang buwanan sa lahat po ng kanyang mga kasama sa trabaho. At dalangin po namin ang namin Diyos, ang lahat po ng aming mga drivers, patuloy po ang aming panalangin para po sa kanila. Ang aming po mga kabuhayan, pinagpunan namin ang aming po mga kailangan sa araw-araw. Patuloy po kami tinutulog sa iyong walang hanggang biyaya ang aming Diyos. Patuloy po itong pagpalain upang kami mga maging pagpapala para sa iba. At dalangin po namin ang patuloy na magalingan para po kay Elias ang kanyang po maayos na pag-laki, pag-develop ng kanyang physical na katawan, maging ang kanyang isipan. Dalangin po namin ang maraming Diyos na ito po ay ihanda mo para po sa gawain po sa pagdating ng panahon at patuloy po siyang bigyan pagkaroon ng katalimuhan ng maraming Diyos at maayos sa kalusugan sa po ng kanyang po pamilya. Naabot po namin sa panalangin ng aming po pastor, Pastor Joe ng Panwa at ang kanyang po may bahay si Ate Jose. Inaktan po sila doon ang maraming Diyos sa iyong iyo. Ikaw po ang maraming Diyos na magbigay sa kanilang kalakasan sa araw-araw. Gamitin po sila doon ang maraming Diyos upang ang ilang pagsalita ay mapalagang na po sa kanilang lugar. At marami nawa ang maligtas at makatanggap ng salita na katotohanan. Ingatan po sila sa kanilang pag-uwi at ihatid po sila ang maraming Diyos at taglalakan na tagumpay at paglalakad ng ulat sa aming Panginoon Jesu Cristo. Patuloy po kami na dumadalaman sa iyo, Ama. Pagtabayan mo po ang lingkod sa pagbabahagi ng iyong salita. At dalangin namin na ang mga salitang ito ang aming maging katapatan sa araw-araw. Habang kami ay naghihintay sa huling pagmamalik ng aming Panginoon para pagligtas na si Jesu Cristo. Kaya po dalangin po namin ang lahat ng ito at binabalot namin ng kapurihan sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesu Cristo na sa po namin kapagligtas. Ito po ang aming sama sa namin. Amen. Ang naligo, nananang pula na tumayo, bilang pag-aral sa salita ng Panginoon. Matatagpuan ko sa Acts chapter 30, verse 1 to 3. Ulitin ko po Acts chapter 30, verse 1 to 3. Kung nakita na po, magsabi na po natin ito. Tignan din na po sa inyong mga akla. May mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antioquia. Kabilang dito si Bernabe, si Simeon na tinatawag din Maritim, Lucio na taga-Sinere, Manahe, nakapabata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo,
habang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibubod ninyo si Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain nilang ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinakong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila ay pinahayo na. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Habang po tayo marinig ng salita ng Panginoon ay makakaroon po tayo ng natatanging sila po na nadali po sa atin ang ating kapatid, Brother Paul Macauna. Magandang umaga po sa inyo. Ako po yung giveaway po ng special number para po sa Panginoon. Matotoo lang po ang awaiting po ay napakaganda po ng mensahe. Hindi na po pakikita niyo ang gusto. Pero yung mensahe ng awaiting po, hindi lang ang mensahe ng awaiting po, talagang po napakaganda. Isa po ito sa nagbibigay sa akin ng inspirasyon bilang isang dito. Sa pagkakataon kabundukan, sinasalitsik pag-ikot ng pag-aaral ang pag-ibig. Saan ka man papagpag, pag-ibig ang hinayaan. Awat taong makaharap, pero siya ang tunay na kawalan at makikita sa kanyang kaganapan. Sarapkan ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa lahat ng panig ng mundo, pinakilala si Jesucristo bilang tagapagligtas ng tao. At makikita sa kanyang kaganapan sa magbalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Siya ang tunay na bawal ni Kristo at makikita sa kanyang kaganapan sa magbalita ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan.
Maraming salamat po, kaya po. Ito po ay ating lang ang pagkakasipat. Pakinig po ng Pagkakalang Panginoon na nagdala po sa atin ang ating Bishop Pastor Benny Basel. Okay, maraming salamat po sa magandang awit ngayon. Ito na po yung tungkol sa isang misyonero. So, mga dito ay ating po buksan ang ating po manalang sulatan sa Gawa. Panatang 13, at ito po ay tumuon po sa mga talatang 1 hanggang 3. Acts chapter 13, verses 1 to 3. Ito po yung bahagi ng salita ng Diyos na tinatawag po natin mga missionary apostle. Ito po ay kasaysayan ng mga apostol sa kanilang paghayo. At makita po natin dito na ang banal na Espiritu Santo ang siyang tunay na nagiging gabay ng lahat ng mga apostol sa kanilang paghayo at pagbabahagi ng salita ng Diyos o ng mabuting balita ng kaligtasan. Dito po sa ating binasang text, makikita po natin dito na sina Bernabe at Saulo ay inilukod sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo dahil meron po silang special na gawain na sila po ay susuko o ipapahayo doon sa mga lugar kung saan sila ang magdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit sa ating pong panahon, sa kasalukuyan, ang mga apostol po ay wala na. At sa ating pong kasalukuyang buhay, ang gawain ng paghayo ay pinagkatiwala na po sa church o sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. At sino po yung bumubuo ng church? Sa ating pong pangalan, sinasabi po natin na ang church ay ang kalibutan ng mga mananampalataya. Ito ay ang mga kasamahan o mga kasama sa pananampalataya. Ito po ang bumubuo ng church. Sa madaling sabi, sa atin na mga mananampalataya pinagkatiwala yung gawain sa paghayo. So maliwanag po na ang lahat ng mga mananampalataya ay mayroon pong dakilang tungkulin mula sa ating Diyos na buhay na ipahayag natin, ituro natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit alam po naman natin na hindi tayong lahat ay binigyan ng kakayahang magbahagi ng salita ng Diyos. At hindi rin lahat tayo ay binigyan ng pagkakataon na makasama, lalong-lalo na sa paghayo. Ngunit alam po naman natin na tayo ay mayroong dakilang tungkulin mula sa ating Diyos. Na pwede naman natin ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho, kaklase. So, lahat ng taong ating maaabot o ating mamimit, pwede natin bahaginan ng salita ng Diyos. Pwede natin sabihin sa kanila ng ating patotoo o testimony ng ating buhay kung paano tayo binako ng ating Panginoong Diyos. Ngunit sa umalang ito, pag-aaralan po natin, lalong-lalo na para doon sa mga kapatid natin na humahayo sa mission team, ito po ay ang dakilang paghayo natin
bilang pagtupad sa kautusan o uman ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung 7 principles in sharing the good news. Po. 7 principles of sharing the good news. Yan, meron po tayo na pinagawa ng outline sa PowerPoint para po lubos natin po maunawaan at maintindihan. Ito po yung 7 prinsipyo na dapat po natin tandaan, lalo-lalo na kapag tayo po ay kasama o sumasama sa ating pong mission team o sa paghayo. Ito po. Sapagkat alam po naman natin na hindi lang ito po tayo basta sumasama. Meron po kayong ginagampanan, lalo-lalo na sa oras ng ating Bible study. Ito po. Sapagkat alam natin na yung ating mga Bible study contacts, wala pa silang alam, lalo-lalo na sa mga verses at mga chapters mula po sa banal na kasulatan. Kaya po tayo bilang kasama sa mission team, hindi po tayo basta taga-upulan. Pwede po tayo maging guide nila, tulungan natin sila sa pag-anak ng mga verses doon sa Biblia na ating pong ipinapabasa. At ang ginagawa po natin, mismo, yun pong ating Bible study na sa ating pong mga Bible study, yung ating pong audience, ang ating pong pinababasa. Upang lubusan nila maunawaan at tunay na ang ating pong itinuturo ay galing sa banal na kasulatan. Okay, so ito po yung 7 principles na dapat po natin tandaan. Una, sharing the good news is done in the spirit of humility. Sa lahat po ng ating pong mga misyonero, kailangan po natin taglayin yung ating pagiging humbleness. Yung ating pagiging mababang loob. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat sa ating pong karanasan, sa ating mga bahay-bahay na pinupuntahan, marami po tayong maobserbahan. Marami po tayong makikita na kung minsan ay hindi kaaya-aya sa ating mga mata. May mga tahanan tayong mapupuntahan na iba ang amoy. Totoo po yan, Iba yung kanilang pananamit, na parang sa linggo hindi naliligo. Marami silang mga pupon o yung mga punto. Pero tayo bilang mga mananampalatayang nagbabahagi ng salita ng Diyos, we must ignore all of this. Kailangan natin ignore at mag-focus tayo doon sa kung ano talaga yung ating motibo o layunin ng pagpunta doon. Okay? So expect natin na lahat ng yan ay ating pong mararanasan. Pero wag po tayong magpakita ng kung anumang reaksyon o salita sa kanila na nakakasakit sa kanilang damdamin. Sapagkat ng totoo, pagka nangyari yun, hindi natin sila madadala sa Panginoon. Yung espiritu ng pagiging bababang loob, lagi po natin ipakita. Na kahit na hindi maayos yung kanilang pananamit, hindi maayos yung kanilang mga palad, nakita natin na hindi kaya-aya. Na kahit na gano'n ang kanilang mga kamay, kamayan po natin sila. Ipakita po natin sa kanila yung ating pagiging involved doon sa kanilang pamumuhay. Sapagkat sa pagbuo ng tinatawag natin po relationship
doon sa komunidad na ating pinupuntahan, kailangan ilagay natin ang ating sarili doon sa kanilang kalagayan. Dahil ang totoo ng ating Panginoong Jesucristo ay siguro dito sa lupa, lahat ng mga makasalanan, lahat ng mga taong mayroong karamdaman, lahat ng mga taong hindi karapat-dapat na maging kaibigan, maging kakilala, yan po ay inabot ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya naglaan ng space o agawat sa kanilang buhay. Maging sa ating buhay. Ang totoo, hindi po tayo karapat-dapat. Pero ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nagpakumbaba po, nagpakababa para po sa atin. Kaya po tayo, kung tayo po ay mayroong puso sa paghahayo, no? Gawin po natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We must be humble all the time. Alam niyo po, sa ating pong kasalukuyang mga Bible study, yung ating mga pinupuntahan, halos sila lang ang kasya sa kanilang bahay. Pinatutuloy po tayo, pinawelcome tayo, pero yung ating pong mga Bible study sa tabing karsada. Sa tabing karsada, maraming mga distraction. Nandiyan dumadaan ang mga sasakyan, mga tricycle, mga motor, nandiyan yung mga bata ng mga nagtatakbuhan. Ang daming distraction sa ating Bible study. Talagang gumagawa ang diablo ng paraan upang tayo po ay ma-distract. But we must focus. Stick to our mission. Doon po sa ating layunin, may bahagi po natin ang salita ng Diyos. Sa aming Bible study, sa aming kantahan, nandun kami sa tabing karsada na para kami nangangaroling. Para tinigan mo kami nangangaroling sa aming pagkanta. Pero tuloy po tayo. Tuloy po tayo at hindi tayo natitingan doon sa ating layunin may bahagi ang salita ng Diyos. Okay, so tandaan po natin, sharing the good news is done in the spirit of humility. Kailangan po taglay po natin yan. Hindi po natin dapat ipakita sa mga tao na tayo ay mataas sa kanila. Hindi po natin dapat ipakita sa tao na tayo marunong sa kanila. Pakita po natin yung ating kababaang buo. Pakita po natin yung ating pagiging humble. At tayo ay laging magpasalamat sa Diyos kapag tayo ay kanila tinanggap. At tinahamon po ang lahat. Subukan niyo pong sumama sa mission team. At maranasan natin kung ano ang dinadanas ng ating Panginoon Jesucristo at ng mga apostol nung sila po ay bumahayo. Ano pong sabi ng ating awitin sa misyonero? Lahat ng yan, maranasan po natin. Maranasan po natin yan. Okay? So kaya po tingnan po natin yung sinasabi dito po sa Ephesians chapter 4 verse 2 hanggang 3. Yan po, no? Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sinabi ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagpupuklod sa inyo. So, maliwanag po dyan na lagi po natin pagkain o panatilihin yung pagiging mapagpakumbaba. So, napakahalaga po yung ating pagiging mahinahon, lalo-lalo na sa ating pagsasalita at lagi po tayo magtiyaga.
May mga karanasan po tayo kung minsan ng Bible study tayo ngayon. Pagbalik natin muli sa kanila, makikita po natin na naroon sila sa sugalan, sa ilungan, sa kanilang mga hiling. So na parang walang epekto sa kanila yung salita ng Diyos. But we have to be patient. Magtiyaga po tayo. Sapagkat alam niyo ba mga kapatid, ang isang bagay na nakuha natin sa malaking paghihirap, ito'y napakahalaga para sa atin. Ito'y napakalaking accomplishment natin para sa Diyos. Alam niyo po ba sa amin, kapag kami umahayo, kapag mayroong isang kaluluwa na amin pong napatanggap sa Panginoon, yun po nagbibigay sa amin ng kagalakan. Kagalakan at kalakasan. Ito po ay dahilan para kami ay magpatuloy. Na kahit na yung ating pinatanggap sa Panginoon, ay para bang sa tingin natin walang halaga sa Kanya. Pero alam natin na ang Diyos ang kikilos para sa Kanyang buhay. At ang pagbabahagi natin sa kanila ng kaligtasan, sa mga oras na iyon na kapag sila po ay tumanggap sa Panginoon, malaking kagalakan po yun sa ating mga kapatid na bumahayo. Na kahit malakas ang ulan, na kami habang Bible study na babasa, mga piyasan, patuloy pa rin po tayo ng bumahayo. Sapagkat alam natin, ang lahat ng yan ay hindi mawawala ng kapunan. Okay, so tingnan po natin ang pangalawa. Okay, yung pangalawang verse natin kung nais basahin ay mula po sa 1 Peter chapter 4 verse 14. Ayan, no? Sabi po diyan, pinagpala kayo kung kayo'y inutopia dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. So, maliwanag po dyan na hindi po pangkaraniwan o hindi po ito po pagkukya at pag-alipusta sa atin noong mga tao, lalo na yung mga taong pilosopo, no? At walang matibay na patakaran sa buhay. Ito po ay normal lang sa atin. No? Sapagkat tunay na ito po ay ating daranasin. Pero ano po ang sabi? Magpasalamat pa rin tayo. No? Sapagkat ito po ay ang katunayan na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. No? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, maging ang kanyang mga apostol, dumanas din po ng ganitong pagkutya, dumanas din ng ganitong pagkalipusta. At sa totoo lang, marami po ang pinatay ng mga apostol sa hindi magandang paraan. Meron niyang binato, pinatay pinagbabato hanggang sila mamatay. Meron niyang mga ibiniti ng patiwarik. No? Meron niyang dinuruhan, silipa, pinalayas, ikinulong, pero lahat ng hindi pa po natin dinaranas. Di po ba? At ang sabi doon, hindi pa dumadaan ang ating dugo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang siya po natin nagiging pagpubay sa ating paghahayo. Okay? So tandaan po natin, yung pagiging mapagpakumbaba, pagpipigil sa ating sarili, hindi po tayo dapat magpakita ng galit, hindi po tayo dapat magpakita ng kahinaan, hindi po tayo dapat magpakita ng kawalang pag-asa. Sapagkat ang ating tunay ng pag-asa ay ating Panginoon Diyos. Okay? So, tingnan po natin yung pangalawa. Minsan po natin sa pagkat ito po ay 7. Ano po? Ang ikalawa, sharing the good news is God's command to all believers. Tandaan po natin yan, ha?
ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan ay utos ng Diyos sa ating lahat, no? Sa mga mananampalataya. Okay? So kaya po, huwag po tayo mag-aksaya ng panahon. At tunay na napakabilis lumipas ng panahon. No? Ngayon, alam natin na umaga, maya-maya, gabi na pala. Okay? So, hindi po natin alalaman ang pagtakbo ng oras. Lalo-lalo na pag tayo abala. Di ba, pagka minsan, nagpindot lang tayo sa ating cellphone, alas 7 ng umaga, maya-maya, alas 10 na pala. Magsasaing na magluluto na. So, ang pagtakbo ng panahon, ang oras, hindi po natin kaya pigilan. O, kaya po sabi, samantalahin natin ang bawat pagkakataon bilang lingkod ng Diyos, samantalahin po natin ang pagkakataon na magpagbahagi sa ilang Diyos. Sapagkat ito ay utos ng Diyos sa lahat ng mga universe. Yun po, Matthew chapter 28, ito po tinatawag na dakilang tungkulin ng isang iglesia. Ito. So, at ito po ay utos ng Diyos, unang-una, ng mga panahon ito sa mga apostol. Ngunit alam po natin, sabi nga po natin kanina, wala na po ang mga apostol. At tayo ng mga mananampalataya ang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito. Kaya ang pong sabi, verse 19, ng Matthew 28, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat, ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito. And that's why, kasama natin ngayon ang Diyos at ang patnubay ng banal ng Espiritu Santo. Huwag po tayong masiraan na Lord. Ito. Ano man ang ipakita sa atin ng mga tao ang ating pinagbabahagi na ng salita ng Diyos, huwag po tayong masiraan ng Lord. Magpatuloy po tayo. Okay? Tingnan po natin yung ikatlo. Sharing the good news must not be shameful o ashamed. Ano po? Huwag po natin ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tingnan po natin yung sinabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16. Po, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya tandaan po natin, kung tayo po ay mananampalatayang bumakayo o nagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag po natin ikahiya. Huwag daw po tayo mahiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sapagkat unang-una, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. Isipin nyo na lamang kung tayo ay nagkaroon ng isang pagkataon at binigay sa atin ng Diyos ang isang tao na ating makausap at bahaginan, pero tayo po ay napahiya. Tayo ay nahihiya. Kaya po sa halip na siya ay maligtas, no? Yung kanyang kaluluwa ay maligtas, kaya lang tayo ay nahiya sa pagbabahagi, napakamaktuloy ang kanyang kaluluwa. So that's why po sabi, huwag po natin ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag pong maging sagabal sa ating yung hiya para tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Sa lahat ng ating mga kaibigan, barkada, kakilala, opispe,
klase at kamag-anak. Okay po, yan po yung tandaan po natin. Sharing the good news must not be shared. O sharing. Ang ikaapat, sharing the good news is our sacred duty entrusted by God. Ito po yung ating banal na tungkulin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. No? Isang napakalaking accomplish po natin sa Diyos kapag tayo ay mayroong nabahaginan ng salita ng Diyos at siya ating napapanggap sa Panginoon. Marami tayong binibigay sa Diyos. Marami tayong maaari tayong malaking mag-offering, maaari tayong malaking mag-tithes, pero ang pinakamahalagang offering natin sa Diyos ay kaluluwa. Mas binibigyan timbang ng Diyos sa lahat ng ating kayang ibigay sa Diyos ang kaluluwa. Ito ay isang napakahalagang bagay na inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya po sikapin po natin, no? Na tayo ay laging tumupad doon sa banal na tungkulin na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Tignan po natin yung 1 Timothy chapter 4 verses 13 hanggang 15. Si Apostol Pablo po ay nagbigay ng mga salita kay Timoteo. Ang sabi niya, habang wala pa o riyan, inuun mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na binigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo kanilang mga sa iyo ng matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang mga kamay. Isagawa mo ang mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So ito po yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, no? Bilang isang manggagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan iuukol natin ang ating panahon sa pagbabahagi ng salita. At italaga natin ang ating sarili, no, sa gawain ito. Sapagkat dito ng kasalalay, yung ating paglago bilang mga mananampalataya. Okay? So, yun po yung ika-apat. So, tingnan naman natin yung ika-5. Ang ika-5 principles ay ito po. Sharing the good news must be centered in Christ alone. Ano pong ibig sabihin niya? Sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, kailangan ang sentro ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kailangan ang topic ay ang ating Panginoon sa Kristo. Kailangan ang ating ibabahagi ay kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng tao. Siya lagi yung sentro, hindi po yung ating sarili. Hindi ang ating sarili ang sentro. Hindi kung sinong tao ang sentro. Hindi si Muhammad, hindi si Allah, hindi si Tibuloy, hindi si Manalo, hindi si Soriano. Ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan po. Sa bawat pangaral po natin, ang ating po ipinupurto ay ang pangalan Jesucristo lamang. Ang tanging pangalan na ating po dapat ibabahagi ay kung sino ang daan, sino ang buhay, at sino ang katotohanan.
At kung kaninong pangalan lamang yung ibinigay ng Diyos sa balat ng lupa para sa kaligtasan ng tao. Tingnan po natin, Acts chapter 4 verse 1. Tingnan po natin yung Acts chapter 4 verse 1. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, doon po sa ibang sali, binanggit talaga kung kaninong pangalan. Sabi po dito sa magandang balita version ng ating Biblia, kahit Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao. O, maliwanag po doon sa pamagitan lamang ng pangalan Hesus Kristo. Yun lamang po ang ibinigay ng Diyos. Yun lamang ang pangalan ibinigay ng Diyos sa sangkatauhan para sa kaligtasan. Wala na pong iba. Wala na pong ibang pangalan. Hindi po sa pangalan ni Pastor. Hindi po sa pangalan ng kung sino-sinong tao. Sapagkat sa ibang pangalan, walang kaligtasan. Sa ibang relihiyon, sa lahat ng relihiyon, walang kaligtasan. Tandaan po natin muna, ang kaligtasan ay nasa tamang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya po yung mga hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, sigurado na may silang ligtas. Opo. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon Hesus Kristo naman. Ang daan patungo sa kaharian ng Diyos, si Hesus Kristo naman. Ang mapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya kung dapat ang sentro ng ating pangangaral, ang ating Panginoon Hesus Kristo. God, sharing the good news for the name of Jesus Christ alone. Next po, tingnan po natin yung number 6. Ang ika-anim na prinsipyo. Sharing the good news must be done with a servant heart. Ito. Yung pusong mayroong tunay na paglilingkod. Dapat makita po ito sa atin. Ano po ba ang karakter? Ano po ba ang katangian ng isang pusong ng isang taong mayroong puso sa paglilingkod? Unang-una po makikita po doon ay yung po tinatawag natin concern to the lost. Yung ating pong malasakit doon sa mga taong mapapahamak. Alam po naman natin kung ano ang kabayaran ng kasalanan. Di po ba? Kaya po doon sa mga taong alipin ng kasalanan, alam po natin na sila ay mapapahamak. That's why dapat makikita sa atin yung ating pong compassion sa kanila. Yung ating pong pagmamahal. Yung ating pong concern sa kanila. Bilang isang tao ng mapapahamak. Okay, alam niyo po ba ang ating Panginoon Hesus Kristo sa kanyang misyon? Nakita po doon na mayroon isang tupa sa balon. Nahulog sa balon ng isang tupa. Ito po ay araw ng pamamahinga. At sa mga Hudyo, ito po ay bawal. Kaya ang ating Panginoon Hesus ay kinuha yung tupa at kanyang inihaahon sa balon. Ngunit siya ay pinuligsa ng mga taong nakakita sapagkat sinabi na ito ay bawal sa kanilang kaulitan, sa kanilang batas. Ano po? Pero sa ano po, sabi ng ating Panginoon, alin ba ang mas mahalaga?
yung buhay ng kumpa o pagsunod sa kautusan. Ganon din po tayo, hindi po ba? Dapat makita natin yung mga taong haharap sa kaparusahan dahil sa kasalanan. Dapat makita natin bilang humahayo yung buhay na mauuwi doon sa kapahamakan. At tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkataon para po sila ay maingahon doon sa tiyak na kamatayan. Gagawin mo ba? Of course, gagawin mo natin. Na tayo ang magsasakripisyo para po sa kanila upang sila po ay ating po matulungan. Ito po yung puso na mayroon po. Ito po yung uri ng puso na mayroon po bago din makapagligtas, makatulong upang maabot ng mga tao na kaligtasan. Okay? So sabi nga po ay sharing the good news must be done with servant heart. Tignan po natin yung Romans chapter 9, 15 to 16. Sapagkat ganito ang sabi sa kanya ni Moses, mahahabag ako sa nais kong habagan at naawa ako sa mga nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Bakit po na ang batayan ng ating pong paghayo ay concern na po sinabi natin kanina, yung habag natin doon sa mga taong nakapahama, yung awa, sapagkat ito po din yung nais ng Diyos sa bawat po. Tandaan po natin, lahat ng tao ay nais ng Diyos na maligtas at makaalam na katotohanan. Yan po ang dakilang layunin ng ating Panginoon sa Kristo. That's why siya bilang Diyos ay nagkatawang tao para po abutin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Okay, last na po tayo. At ito po yung ika-7. Ang number 7 po ay sharing the good news is an opportunity that has eternal reward. Po, tandaan po natin, lahat ng ating pagsasakripisyo, meron pong katumbas na nagtimpala sa Diyos. Hindi po masasayang. Kaya hindi po natin dapat sabihin sa ating mga labi na sayang lang yung aking pagpunta doon. Wala pong sayang po. Para sa Diyos, hindi po ito mawawala ng kapuhan. Sapagkat sa pagbabahagi ng salita ng kaligtasan, ito po yung ating oportunidad para tayo mag-gain at mag-ipon ng ating mga kayamanan doon sa langit. Lahat ng yan, hindi po namin nilip sa Diyos. Lahat ng yan, may katapat na gantimpala sa ating Panginoong Diyos. Kaya tandaan po natin lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, napakahalaga po natin. At napakalaking bagay sa ating pong gawain sa ating pong church. Ito pong ikapitong na prinsipyo ay ating pong mababasa. Tingnan po natin ang Revelation chapter 22, verse 12. Yan. Sabi po dyan, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako,
Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ang ating Panginoon Jesucristo ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. That's why, tingnan po natin, bilangin natin sa buo, sa abot ng ating kaisipan, lahat ng ating ginawa, meron po yung katumbas na gantimpala sa Diyos. At yan mismo ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Siya ang magbibigay ng gantimpala. Okay? Maaari tayong bigyan ng mga certificate dito po sa church, sa lahat po ng ating mga ginagawa. Maaari pong i-recognize ng ating mga kapatid, ng ating mga accomplishment para sa Panginoon. Pero napakahalaga ng ating pong reward na mapatanggap mula sa Diyos. Wala po itong katumbas. Wala po itong katumbas. At ito ang magbibigay sa atin ng dahilan para po tayo magpatuloy. Hanggat maaabot natin, hanggat makakaya natin sa kabila ng ating pong mga paggawa, ang Diyos ang magbibigay sa atin na gantimpala. And this is the golden opportunity to all of us na tayo ay makapag-ipon ng mga kayamanan doon sa Panginoon. So ito po yung 7 prinsipyo na dapat po natin tandaan bilang mga lingkod ng Diyos na humahayo at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito. At maraming salamat po sa ating pong mga kapatid, sa ating mission team, sa panguna po ng ating mga mission worker, mission chairman and director, hindi po lingkod, na matiyagang humahayo sa pagdilito. Saan po natin mga kapatid, lahat ng ito ay hindi mawawala ng pagdilito. Lahat ng ito ay bibigyan ng Diyos ng karangalan. At ito ang ating karangalan bilang mga mananampalataya at lingkod. Tunay na lingkod ng Diyos, tunay na misyonero ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po at purihin po natin ang Diyos. Okay, tayo po ay tuloy lahat. Ating pong pamilya ng Christmas King, Rescue the Perishing. Jesus.
Panginoon sa pabibigay po ng ating mga kaloob. Tinatawagan ko po ang ating dalawang dito. Sapagkat kung may hangaring magbigay, matanggapin ng Diyos ang inyong mga kaloob ayon sa inyong mga kaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Tayo ay kumanda. Tayo po ay kumanda. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa biyayang ito na aming pumatanggap. Mga po ito ay gamit namin sa pagbabahagi ng inyong salita. Hindi lang po dito sa labas, hindi lang po sa loob at kundi sa labas po ng simbahan ito, Panginoon. Nawa ay marami pa po kaluluwa ang mabahaginan ng iyong mga salita, Panginoon. At ito po ay binabalik namin na may papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay dadaan po tayo sa ating mga announcement. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga announcement. Una po ay ating paliguan pananalangin na ginagawa po natin every Wednesday po. Tayo po ay naanyang lahat na tayo natin po ng ating prayer meeting ay sa isang gabi ito po sa ating bahay sambahan. Ang speaker po natin for this Wednesday ay si Brother Manny at ating leader ay si Sister Lina. Ganun din po patuloy po ang ating Saturday devotion. Tuwing Sabado naman po ito, alas 6 po ng umaga. Pangatlo po, reminders po sa ating mga kapatiran na may pledges para sa ating sasakyan. Ganun din po sa ating mga missionary. Mag-abot naman po tayo sa ating treasurer. Ang leader po natin for next week ay Brother Adrian. Please pa-inform siya. And ang ushers po natin ay Brother Reggie and Sister Judy. Next po, dahil ngayon po ay mga linggo ng buwan, right after service po ay magkakaroon tayo ng congregational meeting. So lahat po ng membro ay inaanyahan po na mag-stay after service. Huwag po muna tayong buhay, magkakaroon po tayo ng meeting. Panglima po, dahil as announced po, magkakaroon po tayo ng election sa September 28. Sa last Sunday po ito ng buwan, bago po mag-October. So, members po, o yung mga hindi pa po nakakapag-renew, lalapitan na po kayo ni Angela. Pag po nilapitan kayo, pumirma na lang po kayo. Pangalan po, muli po ipinapaabot po sa lahat ng ating po 44th anniversary sa October 19. Beyond Limits, so Pastor Jennifer po ang ating speaker. Mamaya po, makakasama po ito sa ating pag-uusapan. Next. Ito po, reminder po sa ating mga young musicians, yung po ating mga student. Mamaya po ang resume ng ating music class, 1 p.m. So sana po ay walang umalsen. May lunch naman po tayo, wag po kayong umalis at dito na po tayo para dire-diretso na po.
For the following Wednesdays po, after po ni Brother Manny at the speaker muli, is Miss Boys. Yes, I did. Salamat po. Mahaba po. Ganun din po ay para po sa mga kabataan, magkakaroon po ng meeting sa office po. Magandang umaga po. May box po ako dito. Pero hindi po ito compulsory. Ito po ay hard. Kung may hard po sa mission, ay malaya po makapag-delegate dito. Kasi ako po yung treasurer sa mission, kasi ako yung secretary. Ito po ay kasi yung kung napapabigay sa akin ay nalilista. Kung ayaw malista, pwede po dito. Okay po. Maraming salamat po. Doon na po. Hindi po kanina. Ate. Okay, so, wala na pong announcement. Nais po namin i-recognize yung pagdating ni Mark. Siguro po ay hindi naman sa inyo nakakilala sa kanya. Ito, siya po, kung tawagin na si Butchako. So, yun po yung tawag sa kanya dito ng mga kabataan. So, siya po ay pag-asawa sa napitiran. Sa Palawan yan eh. Ayun po, ng Palawan. Yan po. So, salamat sa Panginoon sapagkat siya po ay muli nakabalik dito sa atin, sa Laguna. At purihin po na ang ating pong Panginoon Diyos sa kabutihan sa buhay po ni Mark. Si Mark Sarita. Po. So, siya po ay isang masipag na kabataan noon dito na Namor. At masaya rin kasama sa mga gawain. So, purihin po namin ang Diyos sa kanyang dito. Maraming salamat. Kung wala na po bang announcement? Kung wala na po, tayo po ay tumayo lahat at gawin din po natin ang closing to the world.
Tayo po dalangin. Muli po, Ama namin Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ikaw po ay aming nasamba, ikaw po ay aming alayan at nahandigan ng aming pong buhay at dalangin po namin na taglay namin ang kagalakan mula sa iyong mga salita at sa aming paghayo sa loob ng susunod na mga araw sa buong isang linggo. Nawa po ang namin Diyos ang lahat po ng aming gagawin, ang lahat po ng aming mga layunin ay para sa iyong banal na kapurihan. Nawa ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang walang hanggang biyaya ng aming Panginoong Kristo at ang pagkikisa ng Diyos Espiritu Santo nawa ang siyang sumaamin habang kami po ay naghihintay ng muling pagbabalik ng aming Panginoong Kristo at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po at magandang Sumayin po ang pagpapala ng Diyos na buhay.